Ano bang ano ba yun? Halimbawa, anong mga struggle ang naano mo sa pag-eskwela? Mga pagsubok ba? Ayun, pag pagtapos ko mga kapatid ko Halimbawa ba? Halimbawa pag nagkaklase ka, anong yung mga sakit ba na naagihan mo? Nagkakasa mo? Pero paano mo ito? On time ka mang nakapapasa ng mga ayan duman sa mga tugaw mo, may ano pa duman, may sakit pa magbasa na. Seven. si ano yun marami pa na sagot sa mga mati sa pagkasaya. Ayon nga sa na-interview natin kayo ng isang mag-aaral, mas lalo siyang nahihirapan, lalo wala siyang inang nag-aaruga. So napakahirap bilang isang estudyante, gaya ni Alice Tulido. May interview lang kami. May parang about sa ano yan sa mga Yun ang init. Anong? Sa akin, may Kumusta man ang pool, ang sugar soup? Gasolina ang gasolina talagang hindi ka makahuli, amay talaga. Hindi ka makabalik. Hindi talaga ang problema. Problema ang gasolina. So pag naglalahod ka ang pool, lugi or Lugi. bawi? Kaya may lugi talaga minsan. Minsan makabawi. Minsan kung 0 kilo, ikaw lang makabawi sa gasolina. Ang pagkasama na. Anong pambagas? Ninyo, diesel yung pangkapit. Buhi na po may gasolina. Grabe talaga ang epekto. Grabe talaga. Tapos, ako na-arog dati ang kapuakan sila. Ay, okay, ito lugod. Niniwala ka dyan. Ganap, panguli ka na. Ngunyan, hindi mo talaga. Ngayon, uli ko ngunyan. 3 piraso. Sa litro yan. Sana daw ang kundin na sa paggiling mo, sana daw na nagpapasugad ang sila. Panahon ngayon, kasama nito sa Doros lang. Kasulog, kaya. Mata si papa mo, para lawan ba niya? Pero hindi ko nagpagahalap kung ano man ang saying na. Bagay kita pa, medyo nasa. Ano, sa mga sabi nga niya, masagot-sagot mo na ako palita. Hindi ka makabawi sa gasolina. Pirang taon ka na tangkol sa pag-minista? Thirty. Hali-hali na. Ganun pa rin. Tama lang mabuhay. Dahil sa pagtuloy-tuloy ng pagtaas ng presyo ng gasolina, nahihirapan na yung ating mga isda na pumalaot dahil sa mahal ng presyo. Ginagamit na lang ay sagwan.
nagkakaunti na lang din yung kanilang mga nakukuha, kaya nagiging kunti din yung kanilang kita. Nahirapan na silang bumili ng bigas at kape. Ayon sa ating na-interview kanina. Bilang teacher po, so paano po ba nakakatulong yung paaralan sa komunidad po? Okay. So, basically, ang paaralan ay parte ng komunidad. So, bawat komunidad, iba talagang dapat paaralan. So, tigre-require siya nga ni dapat every barangay, igong elementary, para mas harani, mas accessible sa gabos ng family, sa gabos ng mga tao na para at least talagang ma-acquire itong sabi na walang batang hindi mag-aaral. Gabos siya dapat na aki, may karapatang klase. So, ang school is part talaga ng komunidad. So, ang school, dyan kita sa aki, yun kamo nahuhubog. Kung sa, mas dako nga ni ang oras hindi sa school, kaysa sa bahay. Pero, pag baby pa kamo 1 to 5 years old na sa bahay, so, ang komunidad, kumbaga, dahil mabubuo kung may own school. So, kumbaga, siya yan part talaga siya ng community. Dahil siyang matatanggal. Very important. Kasi lahat ng tao or kayong mga bata, kailangan pumasok sa school para maging productive citizen ng community. Okay. Challenges ang kinakaharap niyo sa school at sa mga student, and paano niyo po ito na-overcome? So, ano pa lang kasi ako yan, 4 years pa lang sa service. So, mga pinaka-basic lang na challenges ang na-encounter. Pero most teachers out from kayo na-encounter. Pag may mga pupils na leader, I think. So, pag start 1 ng klase, itong zero balance. So, talagang araw ang yan. So, as a teacher, challenge itong narayta. How are you going to make them learn? Ganyan. Ano magiging may strategies para makataos ka ng school year, makakataos sila, kanood sila. So, as a teacher, as a new teacher, so, may mga techniques kami na ginigibo, especially ako, kung ang aki, grade 1 ako ngunyan, pag may aki na medyo masakit talaga makaintindi, mas ginagamit ko ang pictures, sabi ko yan, videos, tapos itong mga visual aids na tangible, ito nakakabutan ng data. Mostly ang mga aki, nakaka-adult sila pag na-experience nila. Mas madaling matandaan, mas madaling mag-restore sa utak nila itong learnings na pagsasabi. So, ngunyan, masasabi ko na, ano man siya, itong, kumbaga, pwede siyang gibuhon or effective siya na strategista. Ang grade 1 ngunyan, kumbaga, bago sila mag-grade 2, totoo na sila kang maski ang marong ko lang. Ang marong ko na reading materials, Filipino yan siya. So, bago sila mag-grade 2, totoo na sila. So, ngunyan, sa klase ko, after school year, halos sa taon na sila gabos magbasa. So, achievement ito sa kuya. So, duman ko na overcome itong challenges na medyo masakit sila. Totoo.